Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagkapanalo ni Senator Amy Marcos at kung ano ang magiging kahihinatnan doon sa reklamo o kaso na isinampa niya o isinampa ng kanyang komitiba, Foreign Relations Committee sa Ombudsman laban sa 5 opisyalis ng gobyerno. Magkapatid na Rimulya, Secretary, dalawang General, Marbel Entore, and Ambassador Lacanilaw. Okay, basahin ko muna ang kanyang pasasalamat. Ito, Senator Amy. Sa kanyang official Facebook page, 11 hours ago, sabi niya, "Thank you so much for your love and support." Pasasalamat. Sabi niya, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmali ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino na dama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas! Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat ng ito. Ganda yung kanya. In fairness, ang ganda ng pagkasulat niya. Okay, mamaya na lang yung epekto sa kaso, yun, that will be our last part dito. By all angles, talunan na si Senator Amy. Bago yung pag-endorse ni BP Sara, talunan na. Ako, ayoko nang iboto sa kanya. Ayoko nang boboto sa kanya. Lalo na nung hindi pa siya simula imbestiga sa nangyari kay Tatay Digong. Halos lahat ng sisi papunta sa kanya. Kahit ako. Kailang ang game changer, nag-imbestiga siya. Noong una, parang pakitang tao lang, parang pampakuha lang ng simpatya o boto. Ganon. Ito, tingin ko hindi ako masyadong believe nung nag-imbestiga siya. Okay. 3 hearing. Maraming lumabas na katotohanan. Di ba? Tapos, yung kanyang committee report na gamit na ni Attorney Kaufman sa ICC. At ito, yung final blow kung sa boxing pa. Lethal hook. Ano ba yon? Groggy ng kalaban. Yung pagsampa niya ng dalawa pala, left and right, kung sa una muna yung pag-endorse ni BP Sara. Nung in-endorse siya ni BP Sara, sabi ko, kailangan ko bang paniwalaan o will I trust BP Sara? My answer is yes. Kahit ayokong iboto si Senator Amy dahil sa endorsement ni BP Sara, nakita ko yung strategic objective ni BP Sara. Yes, I will vote for her. Kaya sa aming ito pa yung aming sample ballot. Yan pa 213 lang sana, kailang isinama namin Amy Marcos and Camille Villar. Kasi yun ang endorsement ni BP Sara. So yan, siguro left hook yun. Tapos yung right right job ba o right nung sinampahan niya na ng kaso yung 5 opisyales sa ombudsman at umaksyon kaagad ang ombudsman, yun na. Tapos nataranta na sila. Hanggang ngayon, di pa ata nila nasasagot. Di pa sila nakapag-submit ng counter affidavit dahil humingi ata sila ng 10 days allowance. Yun po ang dahilan kung bakit, to me, nanalo si Senator Amy kasi nanindigan siya ng tama. Maraming DDS, o kahit hindi DDS, na-open up ang mind nila na
She's for real. Siya ang tunay na Marcos. Okay. Nakita ko yung resulta ng botohan sa Region 1. Siya ang number 1 doon. I think 250,000 ba yun? Region 1. Basta, ang laki ng boto niya. So, may solid, ano siya? May solid north siya. May solid north siya. Mayroon pa siyang solid south. Panalo si Senator Amy sa Davao Region eh. Nasa top 12 siya. Mindanao. Kung ano yung endorsement, yun. So, ayun, pinagsama ang kanyang solid south. Meron pa sa Tacloban. Number 2 siya sa Tacloban. Ayun, may Visayas siya, may Ilocano vote siya, may Mindanao vote siya. Kaya, panalo. So, ano ngayon? Ngayong nanalo siya, ano ang maging epekto nito sa yung pinupus niya na kaso? Nako, lalong magkakaroon ng mas malakas ang influence ni Senator Amy ngayon. Kasi 6 years pa ang kanyang termino plus. Alam na ng lahat yung dikit, yung samahan nila ni BP Sara. Ngayon, sigurado nang mananalo si BP Sara sa impeachment. Yung mga nababasa kong mga comments ng mga political analyst, si Professor Malutikia, iba pa, pati ABS-CBN nagsasabi na mas malaki na ang chances na ma-acquit si BP Sara. O anong ibig sabihin nun? Malakas si BP Sara 2028 maging presidente. Dikit si Amy Marcos. Ano ngayon? Kaya yung kaso na yan, I believe, ipupustro niya yan. Kaya malaking malaking sakit sa ulo, malaking problema ngayon yung mga kinasuhan. Kahit sabihin natin magre-retire ang ombudsman, palagay ko, bago mag-retire ang ombudsman, may gagawin yan. Baka tapusin kaagad yung May, June, July. May 3 months pa bago mag-retire ang ombudsman. Kung bilisan, may resolution kaagad, patay sila. So, salamat sa mga nagtiwala kay Senator Amy. Go, 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 Senator Amy. Alam namin na ikaw ang tunay na Marcos. Hindi na sayang, I'm still, my wife and I, pamilya, we are still Marcos loyalist. Bakit? Binoto namin ang Marcos Believe kami sa Marcos Sr. Anak ni Marcos Sr., Amy Marcos, ang tunay na Marcos, believe kami, kaya Marcos loyalist kami. But for the Marcos Jr., sorry na lang. Malayong malayo siya sa kanyang tatay. Okay, salamat mga kaibigan at sinusubaybayan nyo itong ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay, meron tayong livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may tinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ang una namong tanom nga saging lakatan. Ug mo ni ang among tanom nga wala sukad namo ginaabunuhan apan namo nga apan dugay tungod kay walay abono. Tungod sa kamayo sa yuta dinhi sa amo mamungag gyud ang among tanom nga saging lakatan. O muna ni siya padayon lang mi nga paghinlo bisan nga walay abono namungag gyud tungod sa kaayo sa yuta. Ug karon na atong bisitahon ang tanom namo nga hapit na pod mamunga apan ginabunuhan. Ug karon mao na pod ni ang among tanom nga mao ni ang among lakatan nga gaabunuhan. So hapit na gyud siya mangunod og mga dagko na pod. Og maayo pod ang tubo tungod sa sigimi og kaabuno gawas nga hinlo. Og karon nagaabuno mi sa among saging lakatan kay ting-ulana na dinhi sa amo Sa kanin ang abono sa imong giabono? Dopos o complete o ammonium. ammonium. Pila gani ni tanan kapunuan sa ratong saging lakatan? 240. 240. Oo. O luag-luag gid ni among saging lakatan.
240. So padulong sa ubos among saging. Padayon gid mi ani sa pag-abono. O karon sar unsay mong kasulti sa padayon sa pagsuporta sa pagpananom ug sa pag-abono. Ug salamat gyud kayo sa unang-una sa Ginoo. Nga salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video ug sila ga suporta ka sa saging lakatan sa abono. Salamat.